Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 386. Sinaunang mabangis na hayop. Ang espiritu ng shaman ay naging isa sa mga ulo ng dragon. Nanatiling tahimik si Lin Fang ng ilang sandali habang ang isang maningning na ngiti ay lumitaw sa kanyang mata. Dati, umaasa siya sa kanyang celestial fang spirit o sa kanyang purple na espiritu upang patayin ang anumang mabangis na hayop na nakatagpo niya. Ngunit sa sandaling iyon, kung gagamitin niya ang espiritu ng shaman, makokontrol din niya ang mga mabangis na hayop. Anong coincidence? Kailangan ko ng isang mabangis na hayop na maaaring lumipad. Sabi ni Lin Fang habang nakangiti ng inosente. Sa kanyang lakas ng Zuan Chi layer, maaari ding lumipad si Lin Fang sa himpapawid ngunit kailangan niyang ubusin ang purong chi para magawa iyon, hindi siya maaring magpatuloy sa paglipad sa mahabang panahon. Ang kanyang bilis ay magsisimula ring bumagal sa paglipas ng panahon habang ang kanyang dalisay na chi ay lumiliit. Kung mayroon siyang mabangis na hayop na maaaring lumipad, magagawa niyang lumipad sa kalangitan hanggat gusto niya, at sa mabilis na bilis. Mukhang dapat akong magpasalamat kay Wu Jin. Tumakad pa sulong si Lin Fang at tumingin sa malayo. Kagad pagkatapos noon, kumislap ang kanyang silhouette at sumugod siya ng mas malalim sa Nine Dragon Mountain Chain. Hindi pa bumabalik si Wu Jin, malamang na darating ang One Shou Sect para tingnan kung ano ang nangyari. Pinatay niya si Wu Jin kaya dapat niyang iwasang makaharap muli ang One Shou Sect, kung hindi, susubukan nilang patayin siya. Sa makatuwid, hindi na makabalik si Lin Fang sa ugat ng lupa, bukod pa, kailangan din niyang alisin ang lahat ng bakas ng kanyang chi bago umalis. Ang One Shou Sect ay nagdadalubhasa sa pangangaso at pagpapaamo ng mga mabangis na hayop kaya malamang na mayroon silang paraan upang masubaybayan si Chi. Sa katunayan, tama ang hula ni Lin Fang. Maaaring subaybayan ni Teng Wuyao at ng iba pa ang Chi ni Wu Jin upang mahanap ang lokasyon ng laban. Ang mga miyembro ng One Shou Sect at ang iba pang kapangyarihan, lahat ay dumating sa pinangyarihan ng labanan. Nang makita nila ang pagkawasak at malaking bunganga na nilikha, ang mga tao ay sumimangot. Nakamamatay na enerhiya, naramdaman pa rin nila ang mga bakas ng isang napakalakas na nakamamatay na enerhiya. Lahat ng nasa lugar na iyon ay naging abo. Tila isang uri ng natural na sakuna o malaking labanan ang naganap. Ito ay ang Chi ni Wu Jin. Sabi ni Teng Wuyao habang nakasimangot. Anong apokaliptik na tanawin? Paano magkakaroon ng kapangyarihan si Lin Fang na lumaban kay Wu Jin at lumikha ng ganoong pagkasira? Ang mga miyembro ng One Shou Sect ay mukhang sobrang tensyonado. Ito ba talaga ang resulta ng labanan ni Wu Jin at Lin Fang? Napakaraming pagdududa ang pumupuno sa kanilang mga puso, hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Lahat sila ay nagmamadali upang makita ang mga resulta ng labanan ngunit sa huli, maaari pa rin nilang hulaan, dahil sina Wu Jin at Lin Fang ay wala kahit saan. Hindi mahalaga kung ito ay Wu Jin o Lin Fang, lahat ng bakas ng kanilang chi ay nabura. Ito ay lubhang kakaiba. Patriarch, mayroong ilang Sun Chi at ilang Ice Chi na nagmula sa lower moon skill ni Wu Jin. Sabi ni Teng Wushan kay Teng Wuyao na tumanggo ng mapansin. Ang Sun Chi ay malamang na pag-aari ni Lin Fang at ang lower moon skill ay tiyak na pag-aari ni Wu Jin. Natitiyak nila na si Lin Fang at Wu Jin ay nag-away dito ngunit posible para sa ibang tao o mabangis na hayop na sumali sa labanan. Hindi pa patay si Lin Fang. Akala ng karamihan. Hindi nagawang patayin ni Wu Jin si Lin Fang, kung hindi, hindi na kailangang burahin ng chi ni Wu Jin ang kanyang chi at babalik na sana siya sa ugat ng lupa ngayon. Dahil wala na si Lin Fang kahit saan at wala na ang chi ni Wu Jin. Malamang napatay na si Wu Jin. Ang mga miyembro ng karamihan ay lahat ay dumating sa parehong conclusion. Kagad, nagsimulang tumibok ang kanilang mga puso, ang mga miyembro ng One Shou Sect ay nabigla. Nakarating din sila sa parehong konklusyon tulad ng iba, ngunit hindi man lang sila naglakas loob na isipin ito, ngunit bakit pa mawawala ang chi ng parehong manlalaban? Kung pinatay ni Lin Fang si Wu Jin at pagkatapos ay binura ang lahat ng bakas ng chi bago umalis, ipapaliwanag nito ang sitwasyon, ngunit hindi sila nang ahas na maniwala na posible ang ganoong bagay, ito ay masyadong nakakagulat. Kung si Lin Fang ay hindi pinatay ni Wu Jin, maliwanag na nangangahulugan ito na siya ay may swerte sa kanyang panig, ngunit mayroon ba siyang lakas upang patayin si Wu Jin? Sulong, magpatuloy tayo sa paghahanap. Sabi ni Teng Wuyao sa malamig na tono habang hinahatak ang mahabang mukha. Kahit na hindi nanginginig ang kanyang boses, nararamdaman pa rin ng mga tao na labis siyang nababalisa. Baka si Wu Jin ay talagang pinatay ni Lin Fang. Kung hindi, bakit mawawala ang kanyang chi? Nang marinig ng mga miyembro ng One Shou Sect si Teng Wuyao, tumibok ang kanilang mga puso. Kagad pagkatapos, tumanggo sila at nagsimulang kumurap ang kanilang mga silhouette at lumipat sila ng mas malalim sa kailaliman ng Nine Dragon Mountain Chain. Ang mga miyembro ng Yu Clan ay mukhang naguguluhan. Nakakagulat na buhay si Lin Fang. Ang taong itinuring nilang insekto, walang tao, may kapangyarihan ba talaga siyang guluhin sila? Ang puting buhok ni Yu Qingshan ay lumilipad sa hangin. Siya ay nalulunod ng malalim sa kanyang mga alaala, napakaraming katulad ng mga kaganapan ang nangyari sa nakaraan. Noon, ang ama ni Lin Fang, si Lin Hai, ay isang matigas na binata tulad ni Lin Fang. Marami na siyang napagdaanan na mapanganib na sitwasyon kung saan nakataya ang kanyang buhay, ngunit sa huli, siya ay tinatakan ng angkan ng doon. Makikita ni Yu Qingshan si Lin Hai sa tuwing titingin siya kay Lin Fang, magkahawig sila. Nang sumunod na araw, hindi man lang alam ni Lin Fang kung gaano kalayo ang kanyang nilakbay. Ang alam lang niya ay ang lugar na kinaroroonan niya, parang ang pinakalalim ng Nine Dragon Mountain Chain, napakalayo nitong lugar. Si Lin Fang ay lubhang maingat habang sumusulong.
He was using his earth fusion kaya nanatiling malinis ang ulo niya at nanatiling mapagmahit. Nararamdaman niya ang lahat sa paligid niya at nararamdaman ang bawat galaw. Nakatagpo na siya ng mabangis na hayop habang naglalakbay siya sa tanikala ng bundok. Bukod dito, ang ilan sa kanila ay hindi kapanipaniwalang nakakatakot. Hindi siya naglakas loob na lapitan ito, nagpa siya siyang gumawa ng ibang paraan at manatili sa pinakamalayo sa halimaw hanggat kaya niya. Ang isang lugar na puno ng mabangis na mga hayop ay maaaring maging isang paraiso para sa mga magsasaka ngunit maaari rin itong maging impyerno. May mga hindi kapanipaniwalang pagkakataon ngunit ang panganib ay nakaabang sa bawat direksyon, walang nang ahas na pumunta sa ganoong lugar at kumilos ng walang ingat. Kung hindi magagamit ni Lin Fang ang kanyang pagsasanib ng lupa, hindi siya maglalakas loob na lumapit sa gayong malalakas na mabangis na hayop. Mabangis na hayop, masamang lobo na may tatlong mata. Sa sandaling iyon, napansin ni Lin Fang ang tatlong uhaw sa dugo ng mga mata na kumikinang. Ang lobo ay may tatlong masamang tingin sa ulo nito. Ang masamang lobo na may tatlong mata ay isang napakabihirang mabangis na hayop at ito ay napakalakas din. Ang kanyang ikatlong mata ay partikular na tuso, maaari itong magpakawalan ng isang atake upang lituhin ang mga kalaban nito. Gayunpaman, si Lin Fang, sa kailaliman ng kadena ng bundok, ay nakakita na ng maraming tatlong masasamang lobo. Sa kasamaang palad, ang masamang lobo na may tatlong mata ay walang mga pakpak. Kung hindi, gusto ko siyang paamuin. Naisip ni Lin Fang. Sa pagkakataong iyon, ang masamang lobo na may tatlong mata ay huminto at laming-galinga sa paligid na parang may napansing may nagmamasid dito. Ang mga pandaman nito ay napakatalas. Kumislap ang silhouette ni Lin Fang at hindi na niya ito tinitingnan, pagkaraan ng ilang sandali, tuluyang lumayo ang lobo. Tumiti si Lin Fang at nang siya ay uusad na, bigla siyang huminto. Imposible. Naisip ni Lin Fang habang nakakunot ang noo. May neguspya kay Lin Fang. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Lin Fang na siya ay binabantayan. Paano ito? Paanong mali ang aking pandama? Kumunat ang noo ni Lin Fang. Nang siya ay pinagsama sa lupa, ang kanyang mga pandama ay lubhang talamak, pagkatapos ay naghanap siya sa malayo ngunit tanging damo at ang napakakapal at masukal na gubat lamang ang kanyang nararamdaman. Wala. Nagulat si Lin Fang. Ang kanyang mga sentido ay napakahusay na nabuo, kapag ginagamit ang kanyang pagsasanib ng lupa, ang kanyang pakiramdam na pinagmamasdan siya ay hindi maaaring mali, ngunit nang sinubukan ni Lin Fang na maghanap, naramdaman niya ang bawat talon ng damo at bagzo ng hangin, ngunit wala siyang nakita. Wala siyang nadiskubreng nakatingin sa kanya, bukod pa, nawala na rin ang pakiramdam na pinagmamasdan siya. Ito ay lubhang kakaiba. Bumalik sa normal ang ekspresyon ng mukha ni Lin Fang, bahagyang umiling siya at nagpatuloy sa pagsulong na parang walang nangyari ngunit naglalakbay siya ng may higit na pagbabantay kaysa dati. Ang pakiramdam na pinapanood ay muling sumalakay sa puso ni Lin Fang. Kumunat ang noo niya at tumigil. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Nakakagulat na nakalimutan niyang maghanap ng malalim sa lupa, ilang sandali pa, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya sa kalaliman ng lupa. Labas. Sabi ni Lin Fang na malamig at nakahiwalay. Hindi kalayuan sa Lin Fang, ang lupa ay nanginag at kaagad pagkatapos, isang silhouette ang sumambulat. Nang makita ni Lin Fang ang silhouette, nagsimula siyang sumimangot. Isa itong mabangis na hayop, mukhang napakalakas at marilag. Ito ay may balahibo na mapula apoy at ang kanyang buhok ay tila matutulis na karayom, sa likod nito, may isang hanay ng mga pulang pakpak na pagkatapos ay kumalat sa hangin. Ang hayop na iyon ay mukhang lubhang mapanganib. Ang mabangis na hayop na iyon ay mukhang katulad ng Demon of Fire Lion ngunit ito ay mukhang mas maringal at mas tahanga-hanga kaysa sa Demon of Fire Lion. Hinanap ni Lin Fang ang kanyang mga alaala tungkol sa mabangis na hayop at sumimangot. Ang mga tao ay natatakot at samamba sa Demon of Fire Lion sa dalawang kadahilanan, bukod sa napakalaking lakas nito, mayroon din itong dugo ng isang sinaunang mabangis na hayop. Sila ay isang subspecies ng isang sinaunang mabangis na hayop. Sinabi ng mga alingaw na ang mga sinaunang mabangis na hayop na ito ay hindi patay, ngunit walang nakakaalam ng eksakto kung ilan ang nabubuhay pa, napakabihirang makakita ng isa. Ang mga sinaunang mabangis na hayop ay hindi mabibili, ang balahibo nito ay parang baluti ng mga karayom at ang katawan nito ay apoy na pula at parang katawan ng isang matipunong baka, ang likod nito ay nagtataglay ng isang pares ng maringal na nagninangas na pulang pakpak na tila naglalaman ng apoy na chi, mukhang hindi kapanipaniwala. At mapanganib. At ito ay lumitaw sa harap ni Lin Fang, napakabihirang pangyayari. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 387. Ang silweta sa kabundukan. Isa itong sinaunang mabangis na hayop, mas tiyak na isang winged tiger. Nagulat si Lin Fang, ang Demon of Fire Lion ay isa lamang subspecies ng sinaunang halimaw na ito. Sa potensyal nito, madaling maabot ng winged tiger ang antas ng tiyan, gaano ito kalakas. Ang winged tiger ay may dugo ng ilang mga sinaunang mabangis na hayop, ang lakas nito ay kailangang napakapangit. Sa sandaling iyon, nang sumulyap si Lin Fang sa winged tiger, ang halimaw ay nakatitig din sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng kalupitan, mapanganib na nakatingin sa kanyang biktima. Isang pulang apoy na ilusyon ang biglang nagulat kay Lin Fang. Napatras siya ng isang hakbang at biglang umikot ang katawan niya sa ere. Pash! Tumalsik ang dugo sa hangin. Ang mga damit ni Lin Fang ay napunit at isang malaking sugat ang lumitaw sa kanyang dibdib. Ang pag-ataking iyon ay napunit ng malalim sa kanyang laman, napuno siya ng dugo. Nagsimulang mamuo ang malamig na pawis sa kanyang likod. Hindi man lang naiwasan ni Lin Fang ang pag-atake, napako siya sa winged tiger. Nakakakilabot. Napagtatanto lang ni Lin Fang kung ano ang malaking pagkakamali na nagawa niya, isang nakakatakot na pagkakamali.
Tuwang-tuwa si Lin Fang na makita ang Winged Tiger na nakalimutan niyang manatiling mapagbantay. Hindi siya makapaglaro kapag nakikipag-usap sa isang sinaunang mabangis na hayop, agad siyang inatake ng halimaw at nasugatan si Lin Fang. Ewu. Napaungol ang halimaw, na parabang nanggaling ito sa kailaliman ng impyerno, mukhang sobrang lamig, parang tigre at lobo ng sabay, na naging dahilan upang iangat ni Lin Fang ang kanyang pagbabantay at magpakawala ng malamig na enerhiya. Sas! Isang ilusyonaryong apoy ang biglang lumitaw. Sa pagkakataong ito, mabilis na nag-react si Lin Fang at agad na umiwas. Gayunpaman, sa sandali ng silhouette ng Winged Tiger ay kumikislap sa tabi ni Lin Fang, bigla nitong binuksan ang kanyang mga pakpak at sumugod patungo kay Lin Fang kasama ang napakalaking katawan nito. Ang mga pag-atake nito ay ganap na nakasabay, bawat pag-atake ay ganap na pinlano ng halimaw at walang iniwang pagtakas. Ang halimaw na iyon ay lubhang malupit at agresibo, ang mga pandaman nito ay mas talamak din kaysa sa mga taong cultivator. Si Lin Fang ay natulala. Hindi makaiwas si Lin Fang. Ang bilis at acute senses ng Winged Tiger ay nakakatakot. Kahit na alam ni Lin Fang kung paano at saan naatake ang halimaw, hindi siya makakaiwas nang hindi makaharap ang isa pang pag-atake. Ilang purong araw na chi ang biglang lumabas mula kay Lin Fang at sumugod patungo sa Winged Tiger. Gayunpaman, tila hindi ito pinansin ng Winged Tiger at agad na lamusong sa apoy. Mabilis na bumalik si Lin Fang sa pag-atras. Boom! Napuno ng hangin ang tunog ng isang bagay na nabasag at nagbibitak. Bumulwak ang dugo mula sa bibig ni Lin Fang at ang kanyang katawan ay nabasag sa maraming puno ng kahoy hanggang sa tuluyan na siyang tumigil. Ibinagsak ni Lin Fang ang kanyang mga paa sa lupa upang pigilan ang kanyang sarili na lumipad pabalik. Panay ang titig niya sa Winged Tiger habang dahan-daang naglalakad palapit sa kanya. Sa sandaling iyon, sigurado si Lin Fang na ang Winged Tiger ay mas malakas kaysa sa kanya. Ito ay isang Zuan level beast ngunit hindi mahalaga kung ito ay sa bilis o lakas, ito ay higit na nalampasan si Lin Fang. Ito ay may napakalaking bilis na naging dahilan upang mawalan ng pag-asa si Lin Fang, hindi makalaban ni Lin Fang ang ganoong bilis. Napagtanto din ito si Lin Fang na talagang kulang siya sa liksi, ngunit mas gusto niyang mapaamo ang Winged Tiger na iyon. Isang lilang liwanag ang nagpapaliwanag sa kapaligiran at ang kanyang lilang espiritu ay lumitaw, ito ay naging maraming lilang ahas na nagsimulang sumugod patungo sa Winged Tiger. Gusto ni Lin Fang na makita kung gaano talaga kalakas ang Winged Tiger na iyon. Ang Winged Tiger ay napakabagal sa paglalakad at nakatitig kay Lin Fang na para bang tinitingnan niya ang kanyang susunod na pagkain. Ang sitwasyon ay mukhang medyo nagbabala, ang mga lilang ahas ay mabilis na nakarating sa katawan nito. Krr, krr. Ang apoy sa mga pakpak nito ay nagsimulang kumurap at nagpakawalan ng kapangyarihan nito, sinisira ang mga lilang ahas sa katawan nito. Ang Winged Tiger ay hindi napigilan, gumagalaw pa rin ito patungo kay Lin Fang na may gutom na tingin sa mga mata nito. Napakalakas ng halimaw. Matapos masira ang mga lilang ahas, nawala ang lahat ng kanilang kapangyarihan. Kadalasan ng mga magsasaka ay maaaring higpitan ang mga galaw ng isang hayop ngunit sa kaso ng Winged Tiger, ito ay walang silbi. Akin ka, naisip ni Lin Fang na mukhang excited. Kung mas malakas ang Winged Tiger, mas nasasabik si Lin Fang. Tumitaw ang kanyang Celestial Fang Spirit at ang bawat ulo ng dragon ay naglabas ng nakakatakot na dagandong. Sa likod ni Lin Fang, ang kanyang dragon ay may ulo na hindi katulad ng anim na iba pa, ito ay mukhang mapanganib na malamig at makahayop, ito ay ang Shaman Spirit. Ang Winged Tiger ay tumingin sa dragon at mukhang labis na nagulat. Ang mga paa nito pagkatapos ay agad na tumigil sa paggalaw at bigla itong umatras. Whoosh! Ang katawan ng Winged Tiger ay nagmistulang isang ilusyon habang binubuksan nito ang kanyang mga pakpak at nagpunta upang sumisid pabalik sa lupa, ito ay mukhang napakaganda. Roar! Dumadagandong ang mga ulo ng dragon, pagkatapos ay biglang sumugod ang anim na ulo patungo sa may pakpak na tigre. Sa isang iglap, ang anim na ulo ng dragon ay bumaon lahat ng kanilang mga ngipin sa bahagi ng katawan ng hayop. Roar! Anggal ang Winged Tiger at bigla itong naging mas mabangis at mas wild kaysa dati, hindi ka panipaniwala. Ang karayom nito na parang buhok ay tumaas at nag-transform sa napakatalas na talim na tumusok sa dragon, kasabay nito, ang nakakapasong mainit na apoy na nag-aapoy sa katawan nito. Wow! Ang may pakpak na tigre ay bumigkas ng mahabang sigaw habang nakatingin sa langit. Umalangaw ang boses nito sa di kalayuan, ilang apoy ang humiwalay sa napakalaking katawan nito at sumambulat sa hangin, hindi na mapigilan ng dragon ang pag-ataking iyon. Nako! Masama ito. Naisip ni Lin Fang. Ang sigaw ng halimaw ay malamang na makaakit ng napakalakas na mabangis na hayop. Ang mga sinaunang mabangis na hayop ay nakakatakot. Hindi pa nakatagpo si Lin Fang ng gayong tusong mabangis na hayop. Mukhang nakakatakot din ang mga Zuan level beast. Ang ikapitong ulo ng dragon ay sumipol at lumipat patungo sa Winged Tiger, nagsimulang umilo ang Shaman Spirit na naging dahilan upang magpanik ang Winged Tiger, para bang nilalamon ang kaluluwa nito. Ang malalaking mga mata nito ay unti-unting nagiging mas masunurin, na para bang pinipilit ito ng masamang kinang ng hayop na sumuko, gayunpaman madali bang sumuko ang isang sinaunang mabangis na hayop. Ewu! Itinaas ng Winged Tiger ang ulo nito sa langit at napaungol. Ang biktima nito, isang tao, ay sinusubukang kontrolin ito, paanong hindi ito magagalit. Isang nakakatakot na liwanag ang sumalakay sa atmosfera at biglang ibinuka ng Winged Tiger ang mga pakpak nito hanggat maaari, napakatalom ng mga ito na naghiwa-hiwalay sa mga bibig ng dragon. Pagkatapos, agad itong tumalon kay Lin Fang. Boom! Sinubukan ng dragon na pigilan ang pag-atake ngunit hindi nakayanan ng lakas ng Winged Tiger. Nang makita iyon ni Lin Fang, natigilan siya at nagsimulang lumiit ang kanyang mga mag-aaral. Ang Winged Tiger na iyon ay napakapangit.
Naalala ni Linfang ang kanyang espiritu pabalik sa kanyang katawan at tumalon sa hangin. Ang winged tiger ay nagbuka ng kanyang mga pakpak, ang silhouette nito ay kumikislap habang ito ay napunit sa hangin na parang bulalakaw. Hindi ito matalo ni Linfang, hindi sapat ang kanyang celestial fang spirit kasama ang kapangyarihan ng shaman spirit, ang lakas ng winged tiger ay masyadong nakakatakot. Bata, sinong nagpagalit sa'yo? Sa sandaling iyon, isang boses ang kumalat sa hangin na ikinagulat ni Linfang. Ilang sandali pa, nakatutok siya sa winged tiger na nakakagulat na may lumitaw na silhouette nang hindi niya napapansin. Tumingin si Linfang sa abot tanaw at nakita ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na may puting damit na dahan-daang naglalakad patungo sa kanya. Nakangiti ang taong iyon pero mukhang masama ang ngiting iyon. Ang winged tiger, nang makita ang silhouette, ay ibinaba ang ulo at agad na lumipat patungo sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Ang winged tiger, pagkatapos na dumating sa tabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki, ay nagsimulang balutin ang kanyang mga binti, na parang sumuko ito sa harap ng lalaking iyon. Bata, tumakas ka na naman. Sabi ng middle-aged na lalaki habang nakangiti at napapailing. Ibinaba pa ng winged tiger ang ulo nito. Pagkatapos, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay yumuko upang alagaan ng winged tiger sa isang malambot at banayad na paraan, ang kanyang pananalita ay napakainit at mapagmahal na parang nakikipag-usap sa isang kaibigan. Si Linfang ay nakatayo sa kanyang orihinal na posisyon at nakakunot ang noo. May mga tao sa pinakalalim ng Nine Dragon Mountain Chain. Nakapagtataka, may mga tao pa nga sa malayong lugar na ito, bukod pa, ang taong iyon ay tila master pa ng winged tiger. Ito ay masyadong kamanghamanghang. Si Linfang ay mukhang labis na naguguluhan. Hindi niya lubos na maunawaan ang intensyon ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula sa mainit na ekspresyon ng mga mata nito. Wala siyang ideya kung bakit lilito ang nasa kalaliman ng mountain chain. Bukod pa rito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay tila siya ay palaging naroon at si Linfang ay pumapasok sa kanyang tahanan. Bata, sa susunod, huwag kang tumakas at gumawa ng gulo. Sabi ng medyo may edad na lalaki. Kaagad pagkatapos, itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin kay Linfang na may magiliw ng ngiti, mukha siyang isang taong madaling pakisamahan. Kaibigan ko, galing ka ba sa labas? Walang pakialam na tanong ng medyo may edad na. Tumanggo si Linfang. Gusto mo ba ang aking maliit na beast? Tinanong ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at pagkatapos ay dinagdag. Ang aking kaibigan mula sa malayo, kung gusto mong makita kung ano ang iniaalok ng Nine Dragon Mountain Chain ay maaari kang sumama sa akin, ngunit ang maliit na ito ay ang aking matalik na kaibigan, hindi siya umalis ka sa tabi ko. Kumilos ako ng hindi nag-iisip, hindi ko alam na sa iyo iyon. Sabi ni Linfang habang bahagyang umiiling. Walang problema, ipapakita ko sa iyo ang paligid ng Nine Dragon Mountain Chain. Sabi ng middle-aged na lalaki habang umiiling at nakangiti, nakakapagtaka, hindi man lang siya nasaktan. Hindi mabasa ni Linfang ang lalaki. Siyempre, hindi alam ni Linfang kung anong uri ng espiritu mayroon ang kanyang kausap o kung gaano siya kalakas. Ngunit kung ang kanyang alaga ay isang winged tiger, tiyak na siya ay isang kamanghamanghang magsasaka na may hindi kapani-paniwalang lakas. Ang walang kapantay na RTL God, unang yugto. Kabanata 388. Nakakamangha. Nang marinig ni Linfang ang imbitasyon ng lalaki, medyo nagulat siya. Doon ba siya nakatira? Nakatira ba ang malahayop na mukhang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kailaliman ng tanikala ng bundok na ito? Paano naman ang sarili niyang kaligtasan? At saka, ipinapanukala niyang ipakita kay Linfang ang kadena ng bundok na parang isang normal na bagay, parang kilala niya ang kadena ng bundok. Maaari bang maglakad-lakad ang isang tao sa kailaliman ng tanikala ng bundok ayon sa gusto nila? Saan ka nakatira, sir? Tanong ni Linfang sa napakagalang na tono habang nananatiling mapagbantay. Ang sitwasyon ay maaaring maging lubhang mapanganib, si Linfang ay hindi nakakaramdam ng kapanatagan. Malapit dito, sumama ka sa akin, maaari tayong mag-usap at maglaro ng chess. Sabi ng middle-aged man with a beast-like smile pero mukhang napakainit din ang ngiti, tumatango siya habang nakatingin kay Linfang. Agad naman siyang tumalikod at nagsimulang maglakad. Si Linfang ay nanatiling walang imak at walang determinasyon sa isang sandali at pagkatapos ay sinundan ng lalaki. Ilang sandali bago, ang winged tiger ay umungal ng napakalakas na hindi naligtas na manatili doon, marahil ay maraming mapanganib na mabangis na hayop na sumugod doon. Ang hayop at ang tao ay nanirahan ng magkasama sa isang kagubatan ng bato, may mga naglalakihang monolith na nakapatong sa isa't isa, saan man at sa ilalim ng ilan sa kanila, ang lalaki ay nagtatag ng kanyang tirahan. Lahat ay gawa sa bato doon, may mga mesa at upuan na bato pati na rin ang mga tasa ng alak na ganap na gawa sa bato. Ang nagbigay kay Linfang ng kakaibang impresyon ay ang mga mesa at upuang ito na gawa sa bato ay hindi totoo. Gusto mo bang uminom ng alak at maglaro ng chess? Hindi madali para sa akin na makuha ang mga bagay na ito hanggang sa labas dito. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang naglalakad patungo kay Linfang at nakangiting walang pakialam. Medyo proud din siya sa sarili niya, sinundan din siya ng halimaw, pero hindi na ito galit at parang isang masunerang alagang hayop. Lalong nagulat si Linfang sa bawat segundo. Lahat ay kakaiba. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay napaka-unconventional, siya ay ligaw at walang pasubali. Ang isa pang nakakagulat ay ang winged tiger, nakakagulat na masunurin ito sa kanya. Ang sinaunang mabangis na hayop ay naging masunurin at mapagmahal sa paligid niya, mukhang hindi ito nagkaroon ng kahit kititing na galit. Ang aking pinarangalan na panauhin, mangyaring pumasok. Sabi ng nasa katanghaliang lalaki na mukhang maasikaso at magalang.
Iniimbitahan niya si Linfang sa kanyang tahanan. Lumapit si Linfang sa tirahan na nilikha ng ilang monolith, ang loob ay mukhang napakaluwang, parang palasyo pa nga ito. Nagsimulang maglakad ang medyo may edad na at biglang nawala ang kanyang katawan. Sa isang iglap, nagpakita siya sa isang mataas na trono sa kabilang panig ng palasyo. Ang kanyang mga kamay ay nasa armrests, siya ay mukhang dominante, nakatingin sa lahat mula sa isang mataas na lugar. Mukha siyang maharlika. Pinarangalan na panauhin, hindi mo ba iniisip na ang aking tahanan ay maringal at kahanga-hanga? Tanong ng middle-aged man habang nakabuka ang mga braso. Siya ay tumingin ng sobrang kahanga-hanga na nagpakinang sa mga mata ni Linfang. Sa sandaling iyon, ang mukhang hayop na lalaking mukhang napakalakas, tulad ng isang hari. Sa katunayan, napakamaharlika at kahanga-hanga. Tumanggo si Linfang. Mukhang bagay talaga ang palasyo para sa isang hari. Maraming mga hagdanan sa paligid ng pangunahing bulwagan. Lahat ay napakalawak at kahanga-hanga. Nang makita ng nasa katanghaliang gulang na lalaki si Linfang na tumanggo, ngumiti siya na parabang natutuwa siyang marinig ang opinyon ni Linfang. Pagkatapos ay tumayo siya at agad na dumating sa tabi ni Linfang, na naging dahilan upang lumiit ang mga mag-aaral ni Linfang. Gaano kabilis? Ilang sandali bago, hindi sigurado si Linfang ngunit sa sandaling iyon, sigurado siya na kahit na tumingin ng diretso sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, hindi pa rin niya nakikitang gumagalaw ito, napakabilis niyang kumilos kaya hindi ito maramdaman ni Linfang. Ang Winged Tiger ay napakabilis ngunit ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay tila ilang beses na mas mabilis kaysa sa Winged Tiger. Tulad ng inaasahan, siya ay hindi kapanipaniwalang makapangyarihan. Naisip ni Linfang na nagtataka rin kung sino ang taong ito. Palagi ka bang nakatira sa chain ng bundok na ito? Tanong ni Linfang, hindi niya maiwasang magtanong. Sa totoo lang, palagi akong nandito, well, napakaraming taon na ang nakalipas na hindi ko alam kung gaano katagal. Mahinahong sabi ng middle-aged habang tumatango-tango. Bakit hindi lumabas? Curious na tanong ni Linfang. Pumunta sa labas. Tanong ng middle-aged man na may misteryosong ngiti sa mukha. Gusto kong lumabas. Gusto kong pumunta kaagad. Nang makita ng Winged Tiger ang ngiti ng middle-aged man, bahagyang kumunat ang noo nito, napaka-brutal nito noon ngunit sa pagkakataong iyon, tila ito ay masunurin at nabaluktot na parang bola sa kanilang paanan. Naiintindihan ng mga mababangas na hayop sa antas ng zoo ng pag-uusap ng tao, kaya napakalinaw sa Winged Tiger kung ano ang sinasabi ni Linfang at ng middle-aged man. Gusto mong lumabas. Kumunat ang noo ni Linfang nang marinig niya ang middle-aged na lalaki. Tila gusto niyang lumabas ngunit hindi niya magawa sa hindi malamang dahilan, na parang may pumipigil sa kanya na umalis, nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Linfang. Siyempre gusto kong umalis dito. Alam mo ba kung gaano ka-boring ang manatili dito? Kahit nakasama ko ang maliit. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang yakap-yakap ang Winged Tiger na nagpainit muli ng kaunti sa mga mata ng hayop. Ang sinaunang mabangis na hayop ay maaari ding maging mainit at mapagmahal, ibinalot nito ang sarili sa katawan ng kanyang amo at bahagyang ipinikit ang kanyang mga mata. Dahil sa pagkilos na iyon, hindi makapagsalita si Linfang. Ito pa rin ba ang napakarahas na marahas at brutal na hayop mula sa isang sandali? Sa sandaling iyon, naging masunurin ito na tila isang alagang hayop sa bahay. Pero ayos lang, may bisita ako ngayon, pwede kang manatili sa akin, hanggang sa makaalis ako. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang nakataas ang ulo at nakangiti kay Linfang na ikinagulat ni Linfang. Manatili sa kanya. Walang oras si Linfang na manatili sa gitna ng chain ng bundok, marami siyang dapat gawin. Kung gusto mong umalis, sabay na tayo at pwede na tayong umalis. Sabi ni Linfang. Nakangiting tumingin sa kanya ang middle-aged pero walang ngiti sa labi at umiling. Well, baka kailangan kong umalis bago ka, sabi ni Linfang. Paano niya gagawin ang lahat ng oras niya doon hanggang sa nagpa siya ang lalaki na umalis? Kung ito ay sa loob ng ilang araw, ayos lang iyon ngunit paano kung ang nasa katanghaliang lalaki ay gustong umalis sa loob ng isang taon o higit pa, paano mananatili si Linfang sa kanya? Hindi, dito ka mananatili. Sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki habang umiiling na nagpasimangot kay Linfang. Tinatakot mo ba ako? Parang hindi nasisiyahan si Linfeng, may kakaiba tungkol dito. Mahal, kagalang-galang na panauhin, hindi kita binabantaan ngunit kailangan mong manatili dito. Alam mo ba kung gaano katagal akong naghintay na sa wakas ay may ibang makakausap? Sabi ng middle-aged man habang kinokontra ang sarili. Sinasabi niya na hindi siya nananakot kay Linfang ngunit sa parehong oras ay pinipilit din niya si Linfang na manatili at samahan siya. May mga bagay ako na kailangan kong asikasuhin, kaya kailangan kong umalis. Kung may pagkakataon ako sa hinaharap, babalik ako at bibisitahin ka. Sabi ni Linfang na pinilit ang sarili na manatiling kalmado at huwag magalit. Ang lakas ng kanyang kausap ay hindi kapanipaniwala, kung siya ay magagalit sa kanya, hindi ito magiging kapaki-pakinabang. Hindi pinansin ng nasa katanghaliang lalaki si Linfang at nilampasan si Linfang habang umuungol. Umalis. Imposible. Talagang imposible. Sabi ng middle-aged man habang umiiling. Alam mo ba kung gaano nakatagal mula noong pumasok ako sa kailaliman ng Nine Dragon Mountain Chain? 100 taon. 1,000. Hindi ko man lang matandaan ng malinaw, ngunit matagal na ang nakalipas, napakatagal na panahon na ang nakalipas. 100 taon. 1,000 taon. Kumunat ang noo ni Linfang. 100 taon, iyon ay kapanipaniwala ngunit 1,000 taon, paano ito magiging posible? Ang isang magsasaka ng Zuan-Chi layer ay maaaring mabuhay ng 200 taon at kahit na ang isang magsasaka ng Tian-Chi layer ay mabubuhay lamang ng 500 taon. 1,000 taon.
Hindi alam ni Linfang kung anong uri ng mga cultivator ang mabubuhay sa loob ng 1,000 taon, dapat itong maging isang Zunchi layer cultivator. Sa tanikala ng bundok, bukod sa mamatay o maaaring mamatay atmosphere, walang kawili-wili. Sabi ng nasa katanghaliang lalaki na hindi pinansin ng mungkahi ni Linfang. Parang kinakausap niya ang sarili niya. Hindi katulad ng mundo mo sa labas kung saan maaari kang uminom, maglaro ng chess at manligaw ng magagandang babae. Dito, tanging ang sarili ko lang, pagod na akong manirahan sa tanikala ng bundok kung saan may mga mababanggas na hayop. Gusto kong lumabas. Pumunta ka sa labas. Ang mga salitang ito ay umalangaw sa mga tainga ni Linfang. Sa sandaling iyon, ibinuka ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ang kanyang mga braso at ang winged tiger ay lumipat sa lupa. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang mga braso patungo sa batong kisame at sumigaw na parang inilalabas ang kanyang pagkadismaya. Ang buong bundok ay nagsimulang dumagundong at yumanig, ngunit mabilis itong naging kalmado muli. Natahimik na rin ang middle-aged na lalaki. Gusto kong lumabas. Hindi na ito magtatagal ngayon. Hindi madaling humanap ng taong makakachat at makakapag-chess ko, paano kita hahayaang umalis? Napakasarap para sa amin na masiyahan sa kumpanya ng isa't isa, sabi ng middle-aged man with a husky voice. Para siyang hayop. Tumingon siya at tumingin kay Linfang, nakatingin din si Linfang sa kanya, at pakiramdam niya ay sisubog na ang kanyang ulo. Nakita na lamang niya na sa sandaling iyon ang mga balintataw ng nasa katanghaliang gulang na lalaki ay naging pula na parang dugo. Napuno sila ng mga apoy ng hayop. Milyon-milyong ugat ang nagsimulang sumabog sa kanyang mga mata at tila isang napakaraming pulang sinulid. Siya ay mukhang mabangis at ligaw, ang kanyang mga mata at ang kanyang mukha ay hindi nakamukha ng tao. Ito ay isang hayop, hindi nakaimik si Linfang. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon ay hindi isang lalaki, kundi isang mabangis na hayop. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 389. Ang pagbabago. Hindi nakakagulat na siya ay nakatira sa isang lugar na puno ng napakalakas na mabangis na hayop at walang nangyari sa kanya. Hindi nakakagulat na ang winged tiger ay takot na takot sa kanya. Biglang naintindihan ni Linfang ang maraming bagay ng pinag-aaralan niya ang sinasabi ng kanyang kausap. Kung naroon na siya sa loob ng 100 taon, kahit 1,000 taon, mararamdaman niya ang labis na kalungkutan. Sa katunayan, ang mabangis na hayop ay maaaring mabuhay ng mas mahaba kaysa sa mga cultivator na tao. Ang kanilang buhay ay mas mahaba kaysa sa mga tao, lalo na ang mga makapangyarihang hayop tulad ng nasa katanghaliang gulang na tao. Matapos maabot ang isang antas kung saan maaari siyang mag-transform bilang isang tao, paanong hindi siya makaramdam ng pag-iisa sa kanyang sarili? Ang mga batong upuan, mga mesa at ang chessboard na ito ay marahil isang sinyalis na gusto niyang maging higit na katulad ng isang tao. Nais niyang magkaroon ng normal na buhay ng tao at maging bahagi ng mundo ng tao. Ang palasyo ay hindi tumigil sa pagyanig, napakabilis, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay bumalik sa normal. Tumigil din ang pagyanig ng palasyo, na parang walang nangyari. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakatitig kay Linfang na may malamig at hiwalay na ngiti, ang ngiting iyon ay nagpapahina kay Linfang. Sinasabing ang mga mababanggas na hayop na antastiyan lamang ang maaaring mag-transform sa anyo ng tao at magsalita ng wika. Ang nasa harap ni Linfang ay kayang gawin ang lahat ng mga bagay na ito na nangangahulugan na siya ay kahit isang Tian level beast. Kung papasok siya sa mundo ng mga tao, madali siyang makakagawa ng kaguluhan sa isang mas mahinang bansa tulad ng Zuyu. Isang cultivator lamang ng Tianchi layer ang makakalaban sa kanya. Hindi maintindihan ni Linfang kung bakit sinabi ng kanyang kausap na aalis na siya at gustong lumabas kagad, bakit hindi na lang siya pumunta sa sandaling iyon. Huminahon si Linfang at mukhang kalmado muli. Pagkatapos ay nagtanong siya. Ginoo, dahil nagbago ka na sa anyo ng tao, bakit kailangan mong maghintay bago pumunta sa mundo ng mga tao? Bakit kailangan mong manatili dito? Walang oras si Linfang upang manatili doon, kailangan niyang umalis. Hindi rin pinuna ni Linfang ang mundo ng mga mabangis na hayop, mayroon silang sariling kultura at anyo ng karunungan. Bukod pa rito, hindi naisip ni Linfang na ang mga tao at ang mabangis na mga hayop ay magkaiba, ang mga mababanggas na hayop ay napakalupit at brutal ngunit hindi ba't ang mga magsasaka ay uhaw sa dugo at malupit din. Dahil isa pa rin akong mabangis na hayop. Kapag nalaman ng mga tao na isa akong mabangis na hayop, susubukan nila akong patayin o gawin akong alaga na gagamitin nilang alaga. Magiging alagang hayop ako at mapipilitang maging alipin. Mabagal na sabi ng lalaki na ikinagulat ni Linfang. Sa katunayan, kung ang isang Tian level na mabangis na hayop ay lumitaw sa labas ng mundo, hindi ba't may mas malalakas na cultivator na gustong hulihin na? Ang mundo ng mga cultivator ay malaki at hindi nagkukulang ng napakalakas na mga cultivator. Pero sabi mo malapit ka nang umalis, bakit? Tanong ni Linfang na hindi nakaintindi. Nang marinig ng halimaw si Linfang, ngumiti siya sa isang partikular na makahayop na paraan. Pagkatapos ay sinulyapan niya ang winged tiger sa lupa, ang halimaw ay sumulyap lang sa kanya habang mukhang natatakot at nanatiling hindi gumagalaw. Alam nito kung gaano kalakas ang katandaan ng lalaking iyon. Gusto mo talagang malaman? Tanong ng halimaw habang nakatalikod at nakatingin ulit kay Linfang. Lalong naging makahayop ang ngiti niya. Hindi maintindihan ni Linfang kung ano ang ibig sabihin ng kanyang kausap ngunit bahagya siyang tumanggo. Hehe, sasabihin ko sa iyo, walang masama kung gawin ito. Ako ay may sakit at pagod na maging isang mabangis na hayop sa mahabang panahon, ngayon, malapit na akong magkaroon ng anyo ng tao at maging isang normal na tao. Sabi ng halimaw na kumikislap ang mga mata. Ang kanyang boses ay husky.
Sa wakas ay maalis ko na ang aking makahayop na katawan at makakuha ng isang tunay na katawan ng tao. Ha? Kumunat ang noo ni Linfang, magiging isang tunay na tao siya. Maaari bang maging tunay na tao ang mabangis na hayop? Ang aking pinarangalan na panauhin, hindi mo pa rin naiintindihan. Ang mga tao ay palaging maghahari sa kontinente at lahat ng bagay sa paglikha. Kahit na tayo, ang mga mabangis na hayop ay may katawan na mas angkop para sa pakikipaglaban kaysa sa isang tao. Ang mga tao ay maaaring umasa sa kanilang pangunawa at pagkatapos ay lumitaw ang mga natatanging magsasaka na mas malakas kaysa sa mabangis na hayop. Ang potensyal ng mga magsasaka ng tao ay halos walang hanggan samantalang ang mga mabangis na hayop ay tiyak na mapapahamak mula sa kanilang pagsilang. Ang kanilang talento at likas na kakayahan ay hindi nagbabago. Maaari lamang silang umasa sa tadhana kung saan sila ipinanganak. Tahimik na nakinig si Linfang sa kanyang kausap. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tungkol sa mga bagay na ito dahil hindi niya kailanman naisip ang mga bagay na ito. Sa totoo lang, ang mga bagay ay talagang tulad ng inilalarawan ng tao sa kanila. Ang mga tao ay nagawang maglinang sa isang mas mataas na antas, kahit na mayroong walang kapantay na malalakas na mabangis na hayop na may nakakatakot na lakas, ang kontinente ay hindi nagkukulang ng napakalakas na magsasaka, sa makatuwid, gaano man kalakas. Isang mabangis na hayop, palaging may mas malakas na cultivator doon upang talunin sila, sa makatuwid, ang mga tao ang naghari sa kontinente at hindi mabangis na hayop. Ang mga mabangis na hayop ay napahamak na mula sa kapanganakan at maaari lamang umasa sa kanilang kadugo. Ang mga tao ay may walang limitasyong potensyal, ang lahat ay nakasalalay sa kung gaano karaming pagsisikap ang handa nilang mamuhunan sa paglilinang. Gayunpaman, palaging may mga pagkakataon, kapag ang mga mabangis na hayop ay umabot sa antas ng tiyan, mayroon tayong mapagpasyang desisyon na gagawin, bahagyang o ganap na pagbabago sa isang tao. Ang pagbabagong anyo ng tao ay nahahati sa dalawang posibilidad, maaaring panatilihin ng isang tao ang kanyang hayop na katawan at pansamantalang maging isang tao. Ito ay medyo tulad ng paglalagay ng isang disguise ng tao ngunit ang chi na pinakawalan ng isa ay hayop pa rin. Gayunpaman, ang pangalawang posibilidad ay ganap na mag-transform sa isang tunay na tao at iwanan ang katawan ng isang hayop sa likod. Sa sandaling iyon, ang isa ay wala ng katalinuhan ng isang halimaw, kundi ng isang tao. Mawawalan ng lakas ng pakikipaglaban ng isang halimawang isa para makakuha ng pangunawa ng isang taong cultivator. Nagulat si Linfang, dalawang posibilidad, ang isa ay manatili bilang isang hayop at ang isa ay maging isang tao. Iyon ang unang pagkakataon na narinig niya na ang mabangis na hayop ay maaaring maging tao. Kaya nagsimula na ang proseso ng pagbabago ng tao para sa iyo. Tanong ni Linfang, tumango ang Tian level beast, nagsimula na siyang mag-transform. Ang pag-abot sa antas ng Tian ay parang paglubog ng iyong daliri sa mundo ng mga tao nang hindi tunay na tinatanggap ng mga tao, tama ba? Tanong ni Linfang na naghahanap ng paliwanag. Ang Tian level beast ay namangha at nakatitig kay Linfang na may masamang ngiti, pagkatapos ay nagpatuloy siya kaagad. Napakatalino mo ngunit kahit sabihin ko sa iyo ang mga bagay na ito, ano ang magagawa mo? Ang unang pagpipilian ay napakadali, ang anumang mabangis na hayop ay maaaring gawin ito, ngunit ang pagiging tao ay isa pang kwento. Sa panahon ng proseso ng pagbabago, ang natural na kapangyarihan ng isang katawan ng hayop ay tinanggal, sa madaling salita, nangangahulugan ito na hindi ako magkakaroon ng lakas ng antas ng Tian. Tsaka hindi naman garantisadong magtatagumpay ang transformation, kung bumagsak, mababawasan pa rin ang level ko. Ito ay isang beses sa isang buhay na panganib. Tulad ng inaasahan. Bulong ni Linfang. Pinili ng lalaki ang pangalawang pagpipilian. Habang dumadaan siya sa proseso ng pagbabago, nabawasan ang kanyang lakas, hindi niya mapataas ang kanyang antas sa panahong iyon. Higit pa rito, kung nabigo ito, hindi na babalik ang lakas ng kanyang katawan. Ang mabangis na hayop lamang ang makakaunawa kung gaano kalaki ang panganib nito. Kung gayon, paano mo madaragdagan ang mga pagkakataong magtagumpay? Tanong ni Linfang na tila nawawala sa pag-iisip. Pagkakaroon ng pakikipag-ugnayan sa mga tao. Tumugon ang Tian level beast na ikinagulat ni Linfang, na ang dahilan kung bakit gusto mo akong manatili dito, tama ba? Talaga, sa proseso ng pagbabagong anyo, mananatili ka dito sa akin, magsaya tayo at mag-usap ng magkasama, ito ay magiging mahusay. Sabi ng Tian level beast na hindi na mukhang husky ang boses, mukha siyang determinado at masama. Nanatiling tahimik si Linfang, ang Tian level beast ay nagsabi sa kanya ng napakaraming sikreto kaya hindi siya makakaalis. Kung aalis siya, masasabi ni Linfang sa ibang tao kung sino ang darating at papatayin siya. Hindi rin nakiusap si Linfang sa Tian level beast, ang lalaki ay mukhang kalmado ngunit pinanatili ang kanyang masamang instinct at uhaw sa dugo gaya ng anumang hayop. Kung hindi sinasadyang nagalit si Linfang sa kanya, maaaring nakapipinsala ang mga kahihinatnan. Sa sandaling iyon, may gustong malaman si Linfang. Matapos ng mabangis na hayop ang proseso ng pagbabago nito, anong lakas ang mayroon nito? At ano kaya ang magiging kakayahan nito sa pakikipaglaban? Ang mga sinaunang mabangis na hayop ay napakalakas, kaya aniyang gawin ng winged tiger na iyon na maging masunurin tulad ng isang pusa. Bukod pa, sinabi na niya sa akin ang lahat, kahit na nabawasan ang kanyang antas, siya ay tila napakalakas pa rin, kung hindi, gagawin niya. I don't, they have shared the secrets with me, I can't afford to act recklessly. Naisip ni Linfang na nagbabala sa sarili. May gusto ka pa bang itanong sa akin? Masaya kong sasabihin sa iyo. Sabi ng Tian level beast na may husky na boses habang nakangiti ng mas lalo pang masamang paraan, namumula na naman ang kanyang mga mata. Hindi, wala.
Sabi ni Linfang habang umiiling. Pakiramdam niya ay alam niya ang sasabihin ng mabangis na hayop kaya hindi na siya nagtanong. Sigurado ka ba? Nang makita ng mabangis na hayop ang mga mata ni Linfang, sinabi niya sa masamang paraan. Hindi mo ba gustong malaman kung papatayin kita kapag tapos na ako sa pagbabago? Si Linfang ay natulala, napakatalino at mabangis na hayop. Gusto talagang itanong ni Linfang ang tanong na iyon ngunit hindi na kailangan dahil alam na niya ang sagot. Sasabihin ko sa iyo ngayon. Papatayin kita. Kapag ako ay isang tao, ang bawat tao at mabangis na hayop na nakakaalam na ako ay isang mabangis na hayop ay kailangang mamatay. Gusto kong maging totoong tao. Sabi ng Tian level beast habang nakataas ang ulo sa langit at bahagyang nakapikit, ang kanyang boses ay husky pa rin. Sa sandaling siya ay isang tao, ang mga hayop at mga tao na alam na siya ay orihinal na isang mabangis na hayop ay kailangang mamatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 370. Pagkumbinsi sa may pakpak na tigre. Nang marinig ng winged tiger, na nakahiga sa lupa, ang Tian level beast, itinaas nito ang ulo, ngunit hindi malinaw kung ano ang iniisip nito. Alam din nito na kung ang Tian level beast ay magiging isang tunay na tao ng Tian Chi layer, papatayin niya ang winged tiger. Alam nitong matagal na itong nangyari. Ngunit, ano ang magagawa nito? Kahit na ito ay isang sinaunang mabangis na hayop, ang lakas nito ay mas mababa pa rin kung ikukumpara sa antas ng Tian na hayop, kaya ano ang magagawa ng tigre? Kumikislap ang naglalakihang mga mata nito at nagpatuloy lang ito sa paghiga sa lupa, na para bang hindi nito narinig ang Tian level beast, ang katawan nito ay pumulupot na parang bola. Hindi pinansin ni Linfang ang winged tiger, tahimik lang siyang nakatingin sa Tian level beast. Ang Tian level beast ay agad na nagsabi sa kanya na kapag natapos na ang proseso ng pagbabago, papatayin niya siya. Ang aking pinarangalan na panauhin, huwag na nating pag-usapan ang mga walang kwentang bagay. Nandito ka ngayon, kaya bisita kita, kailangan mo ring manatili sa loob ng 50 kilometro. Sa panahong ito, maaari tayong mag-chat, maaari mo ring paglaruan ng maliit, maaari pa itong ipakita sa iyo sa paligid ng tanikala ng bundok at ipakita sa iyo ang lahat ng mabangis na hayop. At saka, personal mong masasaksihan ang pagbabagong anyo ng isang Tian level beast sa pagiging tao. Sinabi ng Tian level beast na hindi pinapansin si Linfang at o ang mga emosyon ng tigre, kung hindi ay hindi niya sasabihin sa kanila na papatayin niya sila. 50 kilometro. Bulong ni Linfang. Talaga, 50 kilometro, iyon ang iyong bagong tahanan. Kung aalis ka sa lugar na iyon, kagalang-galang na panauhin, mapipilitan akong patayin ka. Sabi ng halimaw sa masamang boses. Tumanggo si Linfang at agad na nagsimulang maglakad, nilampasan niya ang Tian level beast, gusto niyang umalis sa palasyo. Ang Tian level beast ay natigilan at saka ngumiti ng masama. Hindi rin niya sinubukang pigilan si Linfang, sinundan na sila ni Linfang dito, paano siya makakatakas? Kung sinubukan niyang umalis, mamamatay lang siya. Ang winged tiger ay mas mabilis kaysa kay Linfang ngunit ang Tian level beast ay palaging nagagawang makuha ito kapag sinubukan nitong tumakas, at sa pamamagitan ng pagkilos na nangingibabaw sa tigre, ang kalikasan nito ay naging mas masunurin kaysa sa nakaraan. Palakad-lakad lang si Linfang ng random, 50 kilometro ang malaking lugar at maliit na lugar ng sabay-sabay, sa lugar na iyon, walang tao bukod sa Tian level beast at winged tiger, na para bang ito ay isang bawal na lugar. Ang mga mabangis na hayop ay may mas maunlad na mga pandama kaysa sa mga tao at minarkahan ang kanilang teritoryo. Paano matatanggap ng isang napakalakas na mabangis na hayop ang ibang mga hayop na pumapasok sa teritoryo nito? Ang mga mabangis na hayop na ito ay hindi nang ahas na pumasok sa teritoryo nito, sa chain ng bundok na iyon, ang Tian level beast ay talagang maituturing na hari. Dumating si Linfang sa tabi ng isang talon at pagkatapos ay naupo kaagad na naka-cross-leg. Mahinahon siyang umupo sa tabi ng tubig at pumikit. Pumasok siya sa isang estado ng pagmumuni-muni at ito ay kung ang labas ng mundo ay wala nang kinalaman sa kanya. Umupo si Linfang doon sa loob ng 3 araw, bukod sa pagkuha ng mga purity stone at inilagay sa paligid niya, si Linfang ay nanatiling hindi kumikibo sa loob ng 3 araw, na sinisipsip ang purong chi ng mga purity stone. Sa tuktok ng talon sa bangin, mayroong isang hayop at isang tao, ang talon ay nasa ilalim ng kanilang mga paa, nakatayo rin sila doon, hindi kumikibo, na nakatingin kay Linfang. Malinaw, ito ay ang Tian level beast at ang winged tiger. Ang mga tao ay maaaring sumipsip ng chi ng langit at lupa, at sa pamamagitan ng pag-asa sa mga bato ng kadalisayan, maaari nilang palakihin ang kanilang bilis ng paglilinang, dagdagan ng mga reserba ng purong chi sa kanilang katawan. Kasabay nito, magagamit nila ang kanilang puso at ang kanilang kapangyarihan ng pangunawa upang mapataas ang kanilang antas ng paglilinang. Sabi ng Tian level beast habang nakatingin kay Linfang. Dahil siya ay magiging isang tao, kailangan niyang maging pamilyar sa kanilang mga gawi at gawi. Kailangan niyang maunawaan kung ano ang nagtulak sa mga tao at kailangang palaging makipag-ugnayan sa mga tao. Ito ang tanging paraan upang mapataas niya ang mga pagkakataong magtagumpay sa panahon ng kanyang pagbabago. Gayun din, ang pakikipag-ugnayan sa mga tao ay hindi nangangahulugang kailangan niyang maging malapit sa kanila. Sapat na ang pagmamasid sa kanilang gawi. Para sa Tian level beast, ang pinakamahalaga ay ang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang tao. Mas mabilis silang nagsasanay sa paglilinang sa kanilang mataas na likas na kakayahan, talagang mas mabilis sila kaysa sa mabangis na hayop. Para sa mga hayop na umunlad, ito ay mas mabagal. Ang Tian level beast ay tumalikod at nagsimulang maglakad, dahan-daang iniwan si Linfang para magsanay. Tumingon ang winged tiger at tumingin sa Tian level beast. Hinintay nitong umalis ang antas ng Tian at pagkatapos ay biglang tumalon at lumapag sa harap ni Linfang.
Pagkatapos ay nagsimula itong maglakad sa paligid ni Linfang, dahan-dahan, habang mukhang nag-iisip. Anong idiot? Naisip ng Winged Tiger habang biglang huminto at nakayuko sa harap ni Linfang at dinudurog ang isang purity stone gamit ang paa nito. Gotcha. Nabasag ang batong dalisay. Parang may naramdaman ng Winged Tiger, nakatitig lang siya kay Linfang. Napansin mo naman, di ba? Sabi ni Linfang at kaagad pagkatapos, binuksan niya ang kanyang mga mata at tumingin sa Winged Tiger. Ang Winged Tiger ay nakatitig kay Linfang, at bahagyang tumango. Talagang nakikita nito na si Linfang ay hindi nagsasanay sa kanyang kultibasyon, ito ay isang harapan lamang, sa katunayan, si Linfang ay nakalusot na sa susunod na layer. Napansin mo pero hindi mo sinabi sa kanya dahil lihim mang hinahamak siya at gusto mo siyang patayin, di ba? Sabi ni Linfang habang nakangiti. Ang sinaunang mabangis na hayop ay malupit at mapagmataas ngunit ang Tian level beast ay ginawa siyang isang masunuri na alagang hayop, ito ay dumaranas ng mahihirap na panahon. Kinailangan ng Winged Tiger na kumilos ng masunurin, palakaibigan at yakapin pa ang Tian level beast, paanong hindi ito mapupuno ng galit? Halos sigurado si Linfang na kinasusuklaman ng Winged Tiger ang Tian level beast. Ang mga mata ng Winged Tiger ay napuno ng puot. Ito ay isang sinaunang mabangis na hayop na may sagradong linya ng dugo, samantalang ang antas ng Tian na hayop ay isang ganap na ordinaryong mabangis na hayop, ito ay nabubuhay ng mas mahabang panahon. Ito ay napakalakas at nagawang makuha ang Winged Tiger bilang isang alagang hayop. Sino ang makakaunawa kung gaano kalaki ang presyon sa puso ng tigre, sino ang makakaunawa kung gaano ito galit? Gayunpaman, hindi nito mailabas ang galit na iyon, kahit na sinubukan nito, wala itong silbi. Kinamumuhian mo siya ngunit hindi ka maglakas loob na sabihin ito, kailangan mong kumilos bilang isang mapagmahal at masunurin na alagang hayop. Uhaw ka sa kalayaan ngunit nakatali ka, parang pas ang bahay. Dapat ay patuloy kang naghahanap ng mga bagong pagkakataon para iwan o patayin siya. Sabi ni Linfang sa malambot at malumanay na boses habang sinusubukang pukawin ang galit ng tigre. Ang Winged Tiger ay mukhang mas mabangis, malupit, at nakatitig kay Linfang. Ang mga salita ni Linfang ay nagbigay sa hayop ng pakiramdam na ang puso nito ay tinutusok ng mga karayom. Hindi mo kailangang magalit, ikaw ay isang sinaunang mabangis na hayop, isang Winged Tiger. Gayunpaman, ikaw ay tiyak na mapapahamak na maging masunurin sa iyong buong buhay. Hanggang sa araw na ikaw ay mamatay. Malapit nang matapos ang kanyang transformation process, baka swertehin ka at mabaygo pero nakakasigurado ka bang hindi kanya papatayin bago makita ang resulta. Sa makatuwid, ang araw ng kanyang pagbabago ay ang iyong huling, hindi ka na mabubuhay tulad ng isang tunay na mabangis na hayop. Nang marinig ng Winged Tiger si Linfang, bahagyang ibinuka nito ang kanyang bibig, ang matatalas na ngipin nito ay tila kayang punatin si Linfang. Ano ang silbi ng galit na galit? Kung ayaw mong mamatay, isa lang ang solusyon. Sabi ni Linfang habang tinitingnan ang ekspresyon ng Winged Tiger, pagkatapos ay dahan-dahan siyang nagpatuloy. Dapat mo siyang patayin, ito lang ang pagkakataon mo para mabawi ang iyong kalayaan. Saka ka lang magkakaroon ng pagkakataong mabawi ang iyong kalayaan. Grr. Ungol ng Winged Tiger sa mahinang boses. Siyempre, alam nito ang lahat ng mga bagay na ito. Maiintindihan nito ang lahat ng sinasabi ni Linfang ngunit mapatay ba nito ang Tian level beast? Kung nagawa nitong patayin ang Tian level beast, mas maaga pa sana itong nagawa. Kailangan nating kumilos ng magkasama. Sabi ni Linfang. Kailangan mong sabihin sa akin kung gaano siya kalakas ngayon, at gaano ka-advance ang proseso ng pagbabago. Ang espiritu ni Linfang ay lumabas at ang isa sa ulo ng dragon ay dahan-daang gumalaw mula sa likod ni Linfang patungo sa Winged Tiger, ito ay ang Shaman Spirit. Grr. Isang napakapanganib na liwanag ang kumalat sa tigre at sa isang iglap, umatras ito at umungol habang nakatingin kay Linfang. Ang mga mata nito ay puno ng puot at tila kaya nilang lamunin si Linfang. Sinusubukan ng Shaman Spirit ni Linfang na kontrolin ang kaluluwa ng Winged Tiger. Hindi mo siya mapapatay, ang tanging magagawa mo lang ay maghintay at mamatay. May pag-asa lang tayo kung sabay tayong kumilos kaya't kailangan kong malaman ang lahat ng iyong nalalaman, kaya kailangan mong hayaan akong kontrolin ka pansamantala, kung hindi tayo kumilos ng magkasama, hindi tayo makakatakas at pareho silang mamamatay. Sinusubukan ni Linfang na kumbansihin ang Winged Tiger, na mukhang mabangis at malamig na nakatitig kay Linfang. Mayroon akong solusyon para harapin siya, pero kailangan kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Kung magtitiwala ka sa akin, maaari tayong manalo, kung hindi mo, mawawala ang lahat. Ito ay isang beses sa isang buhay na pagkakataon, kung hindi, ikaw ay patuloy na magiging isang alagang hayop sa natitirang bahagi ng iyong maikling buhay, hindi ba't nakakalungkot para sa isang sinaunang mabangis na hayop na mamatay bilang isang alagang hayop? Mamatay bilang isang alagang hayop. Nang tumusok ang mga salitang ito sa tenga ng halimaw, lalong nanlamig ang mga mata nito. Hindi ba nakakahiya ang pagiging alagang hayop para sa isang sinaunang mabangis na hayop?